Grabe po talaga ang mga reaksyon ng mamamayang Pilipino, abogado man o hindi, dito sa nangyayari sa impeachment trial ng Vice President. At isa po sa mga kilalang abogado, si Attorney Jojo Lacanilao, na-interview ng media at sinabi niyang disaster ang nangyari sa mga nakaraang araw na trial sa defense team, defense counsel. Ito yung kanyang paliwanag. Pakinggan po ninyo. Attorney Lacanilao. In defense, no, the way I see it, kasi yung evidence ng prosecution, kaya siguro nila inuna yung Article 4, no? Kasi parang malinaw yung grave threats, kasi nasa video eh. At the video speaks for itself, kaya pilit tinitibag ng defense, pero yung effort nila parang hindi sila nagsasucceed. So far, yun ang malinaw na pinakita na yung grave threats nandiyan eh. How can you deny it na nakitang-kita natin at hindi ko rin maintindihan yung strategy ng defense doon. Pero especially today, parang disaster sila ngayon eh. And the things na yung cross-examination nila sa palagay ko hindi effective. Kasi alam mo Christian, sa cross-examination 101, kapag ka nag-cross-examine ka, wag mong gawin na yung case ng kalaban mo lalo pang lumakas. Dahil Ayun, malinaw po yan. Yan yung sinasabi rin natin ng isang araw. Nang magkaroon po ng cross-examination, yung defense counsel, ipinakita pa sa publiko yung video ni Sara Duterte na nagsasalita doon sa press conference. Tapos itinanong sa testigo, Attorney Lutok, kung nakita ba at totoo ba yung sinasabi ni Sara doon sa video. Doon po lalong nadiin sa tingin ko at yun din ang tingin ng maraming mga abogadong observer sa kasong ito. Kasi nga, napatunayan pa ng defense counsel na yung video ay lehitimo. Ay yung video pinag-uusapan ng November 23, 2024, iisa yan. 2 hours and 26 minutes. Sa mahabang press conference na yan, doon nakapaloob ang pagbabanta ni Sara Duterte at pag-uutos, patayin ang Pangulo, First Lady, dating speaker. Meron daw siyang inutusan, no joke. Pasok yun doon sa video yun eh. Tapos nung i-play, bilang counter evidence ng prosecutors, yung video na nagsasalita si Sara Duterte na kung ano man ang sinasabi na nakita natin, ay tinanong pa at kinonfirm ng testigo, yun talaga ay si Sara Duterte. Yun ay bahagi ng video kung saan nagbanta ang pangalawang Pangulo sa Pangulo. Kaya sabi ng abogadong Lacanilao, totoo naman yun. Yun ang pinakamahirap at doon daw ay pinagtataka niya. Kaya nga parang ang description, disaster ang depensa sa nangyari, ang defense team doon sa nangyari. Dahil, bakit nga naman, yung ebidensya ay yun pa yung ginamit. Yung ebidensya ng prosecution, ng taga-usig, yun pa yung ginamit ng depensa na nagpatunay na talagang totoo yung video, totoo yung sinabi na pagbabanta. Kaya pala, ladies and gentlemen, kaya po, hindi na itutuloy at winidraw ang marami pang testigo sa Article 4, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kasi napatunayan na-establish na ang video, totoo, ang Sara Duterte, Vice President, ang nagsasalita sa pagbabanta sa Pangulo. Ayun po yung Article 4 eh. Yung pagbabanta with video, audio ng pangalawang Pangulo. Kinumpirm at pinatunayan ni Kalilong at ni Loto, tapos kinumpirm din ng depensa na yung video yon iisa at yun ang pinanggalingan ng mga statement ng Vice President. Kaya swak na swak sa tingin po ng maraming abogado at nakakaintindi. Doon pa lang sa mga testigo ng NBI at sa video audio pa lang, pasok na ebidensya nila sa Article 4, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Iyon po yun. Kaya ang tingin ng Attorney Jojo Lacanilao, disaster. Talagang kinagulat ng marami ang style ng depensa
ng pangalawang Pangulo. At doon sa nakakaintindi at sanay makinig ng cross-examination sa mga criminal cases sa korte, cross-examination sa korte at maging sa impeachment court, talagang makikita mo po yung kung ano yung butas, ano yung pagkakamali. At ako nagulat din sa tagal ko na ho sa media na nagko-cover din sa mga korte, trial na ganito. Kala ko merong ilalabas na ibang video ang defense team na pabubulaanan, kukontrahin yung unang video na kinukonfirm ng mga testigo ng prosecution na nagmura at nagbanta ang pangalawang Pangulo sa Pangulo. Hindi eh. Walang ibang video, walang ibang venue kung saan nagsalita. At hindi naman ho pinabulaanan ni Sara Duterte ang kanyang mga sinabi. Katunayan eh, inulit-ulit pa sa mga interview at press conference na totoo yung kanyang sinabi at inutusan kapag ka daw siya ay pinatay. Ay wala naman hong pagpapatunay kung sinong papatay sa kanya. So na-establish po ang banta sa Pangulo na itinuturing national security concern, threat sa first family. Ayun po yun. At yun nga po ang dahilan, inuulit ko, kaya winidraw yung 6 yata o 7 ng mga testigo kasama si Atty. Lopez, Bello at iba pa. Pati yung PNP tungkol sa baril, pati yung doktora nagsasabing dapat ay siya magsasabi kung normal ba o hindi ang pag-iisip o kalusugan ng Vice President, hindi na rin isasalang yan. At iba pa. Kasi nakita nga ng prosecution na establish, na patunayan nila base sa testigo at depensa ang video o yung ito. Ayun, Article 4. At sa Article 2, yan ho yung uumpisahan next week. Anong Article 2? Yan yung confidential fund, graft in corruption. Naku, mas matindi po yan. Diyan maraming testigo. Diyan maraming dokumento. Yan kung yung magulita doon sa aking mga report last week, 2 weeks before, o 1 week before yung actual trial ng July 6 nagsimula, ano ba ang sinasabi? 4,000 document. 4,000 dokumento ang ilalatag dyan ng taga-usig. Dyan sa confidential fund, nandyan na yung Mary Grace Piatos, bank record, at kung ano-ano pa, mga testigo. Yan po ay sa Department of Education, Office of the Vice President, ng mga transaksyon sa confidential at intelligence fund. Sabi ko nga sa inyo, mas matindi yan. Di ba sinasabi nga nila, yung Article 4, Article 2, diyan pa lang sa dalawang yan, ang sinasabi ng mga taga-usig, mabigat na. At kung tutuusin at naintindihan lahat ng mga senador judge, pwede na silang mag-decide after ng presentation na yan. Yan po ang kanilang sinasabi. Tayo naman ay nagbabalita at nagbibigay lang ng mga impormasyon or analysis at opinion. Opinion ko ito na aking sinasabi at binabalita. Mabigat nga po talaga ang laban at ebidensya ng mga taga-usig against Vice President.